Sa nakaraang video, ngumiti si Marmolio kay Mel's at muling pinagtibay ang paniniwala niyang makakamit ni Mel's ang kanyang mga layunin. Mula roon, lumipat ang tanawin sa alaala ng kabataan ni Mel's noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Noong panahong iyon, ipinagmalaki ni Mel's kay Marmolio na mas malakas ang kanyang ama at siya ang tunay na tagapagmana ni Asmodeus. Sumagot naman si Marmolio na mas malakas lang daw ito dahil mas astig ang hitsura ng sungay nito. Naalala ni Mel's na kahit noong bata pa sila, palagi na silang nag-aaway, hindi dahil magkaiba ang kanilang personalidad o paniniwala, kundi marahil dahil sa impluwensya ng kanilang mga ama. Lagi kasing magkaaway ang kanilang mga ama, ngunit sa isang banda, maituturing din silang magkaibigan. Sa isa pang mahalagang sandali ng kanilang kabataan, unang ginamit ni Mel's ang kanyang magic, at aksidenteng napasabog ang isang pader ng kastilyo. Nagulat ang lahat sa kapangyarihang pinamalas niya. Sa palagay ni Mel's, doon nagsimulang magbago ang relasyon nila ni Marmolio. Pagbalik sa kasalukuyan, ay nalalayan ni Marmolio si Mel's at inaya ito na sumama na sa kanya. Kinabahan si Mel's at pawis na pawis habang umaamin na parang bata ang pakiramdam niya. Nagtaka si Marmolio at tinanong kung bakit niya nasabi iyon, ngunit mabilis na ibinaling ni Mel's ang usapan at tinanong kung saan sila pupunta. Ipinaliwanag ni Marmolio na mahirap mag-isa sa pagbubuo muli ng puwersa, pero may ilang Demon King na may kaparehong layunin. Pagsapit nila sa isang silid, napuno ng lungkot ang mukha ni Mel's nang makita ang maraming galit na Demon King. Bago pa man makapagtanong si Mel's, yumuko si Marmolio sa harap ng mga Demon King at ipinakilala siyang muli. Sa isip ni Mel's, napagtanto niyang masyado pa siyang bata at hindi pa rin nagbabago si Marmolio. Ngumiti si Marmolio at tinawag siyang talunan. Kalaunan, nakaluhod na si Mel's sa gitna ng throne room habang nasa trono si Yubar. Tinawag siya nito sa kanyang buong pangalan, Melj de Limphagray, at tahasang ipinahayag ang pagkadismaya. Nakaluhod sa tabi ni Mel si Marmolio at nagbiro pa, tinatanong kung totoo bang naniniwala siyang tatanggapin siya ng Judica kahit talunan na siya. Napagtanto ni Mel's na bagaman inaasahan niyang hindi siya magiging mainit na tinanggap, hindi niya inakala na magiging ganito kalupit ang pagtanggap sa kanya. Hinarap siya ni Yubar bilang inapo ni Asmodeus at binigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig. Iginiit ni Mel's na isa itong malaking hindi pagkakaintindihan, at hindi siya tunay na natalo sa mga tao, totoo ang kanyang sinasabi. May isang Demon King na nagtanong kung matatawag bang panalo ang pagiging nag-iisang nakaligtas. Isa pang Demon King ang nagmungkahi na patayin na lang siya. Tinukoy ng isang Demon King ang desperadong kalagayan ni Mel's, at hinamon ang kanyang sinasabi na hindi siya natalo. Habang nauunawaan ni Mel's na wala siyang matinong sagot, at oo, kasalanan nga niya ang pagkawala ng kanyang hukbo, tahimik niyang inamin sa lahat na kasalanan niya ang lahat. Isang Demon King ang tahasang tinawag siyang kahihiyan ng kanilang lahi, habang isa pa ang nagsabing nakakagulat ang kapal ng mukha niyang magpakita sa Judica. Nagkaisa ang lahat na dapat siyang tanggalan ng titulong Demon King upang maiwasan ang lalong kahihiyan. Sa bandang huli, si Huber ang pumihil sa kanila. Ipinagpaliban niya ang paghuhusga hanggang sa huling araw ng Judica, at iniutos na ikulong muna si Mel's hanggang sa araw ng hatol. Samantala, nagtangkang pumasok sina Swallow at Rene sa isang napakalaking gusaling kahalintulad ng kastilyo ng mga demonyo. Hinarang sila ng isang gwardya, sinabing bawal ang lugar at kailangan ng insignia para makapasok. Tinanong ni Swallow si Rene kung meron ba siya nito. Habang sinisita sila, nang insulto pa ang gwardya, sinasabing mukha raw pulubi si Swallow, habang si Rene ay parang nakatakas sa kulungan. Ngunit agad nagbago ang tono nito nang ilabas ni Rene ang isang ginintoang insignia mula sa kanyang bag, isang insignia ng A-Class Raid member. Mabilis ang paggalang ng gwardya at tinanggap sila sa loob ng Dungeon Store, nagpapasalamat sa kontribusyon nila sa pagsagip sa sangkatauhan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad sa loob, tinanong ni Swallow si Rene kung kailan niya naihanda ang ganitong bagay. Ipinaliwanag ni Rene na itinabi niya ang malilinis na insignia habang nililinis ang bangkay ng mga raider na pumasok sa Primordial Core. Sumang-ayon si Swallow, sinabing malamang marami nga silang nahanap doon. Lumapit si Rene sa notice board na naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa mga dungeon, at napansin niyang masyado itong marami. Ikinabahala ni Swallow kung matatapos ba nilang basahin ang lahat at tinanong si Rene kung ano talaga ang hinahanap nila.
Sagot ni Rene, naghahanap sila ng halimaw na kahit anong gawin ng mga tao, ay hindi pa rin nila kayang talunin. Nag-isip si Swallow kung maaari ba silang kumuha ng halimaw mula sa Great Evil Dungeons, pero agad din niyang isinantibi ang ideya. Iminungkahi niya kay Rene na maghanap na lang ng halimaw na medyo mas mababa ang antas kaysa sa mga nasa Great Evil Dungeons. Sumang-ayon si Rene pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabing tama, iyon ang mas akmang piliin. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, lumapit ang isang staff member at pinakiusapan silang umalis dahil kailangan ng linisin ang lugar. Nakiusap si Rene kung pwede pa silang magtagal, pero ipinaliwanag ng staff na wala ng ibang tao at hindi nila pwedeng panatilihing bukas ang lugar para lang sa kanila. Nina si Swallow sa ideya na kailangang bumalik pa sila kinabukasan at baka maistorbo ang mga plano ni Rene. Saglit niyang naisip ang ilang matinding aksyon, pero naputol ito nang tawagin ni Rene ang isa pang staff at tinanong kung may iba pang raid request na pwede nilang tingnan. Napansin ng staff member ang dami na ng mga raid request sa mesa nila at nagtataka kung bakit kailangan pa nila ng dagdag. Inutos ni Rene na ipakita ang isang partikular na set ng mga raid requests. Pagkatapos, pinag-usapan ni Swallow at Rene ang mga papeles, pero karamihan sa mga ito ay kulang sa impormasyon tungkol sa mga useful na monsters kaya nadismaya sila sa paghahanap ng malalakas na halimaw. Iminungkahi ni Swallow na isaalang-alang nila ang isang ancient metal slime mula sa isa sa mga raid requests. Pumayag si Rene na promising ito, pero sinabi rin niyang malayo ang lokasyon ng dungeon kaya iyon ang downside. Nagdalamhati si Swallow na hindi na lang nila ni-recruit si Mel's. Ipinaliwanag naman ni Rene na naisip niyang mas bagay si Mel's bilang room manager dahil sa tingin niyang mahina ito. Nabanggit din niya na sa palagay niya, mararating ni Mel's ang kanyang limitasyon sa loob ng 3 taon kumpara sa mga tao na hinahamon ang Great Evil Dungeons. Dagdag pa niya, sa tingin niya, mas impressive si Mel's bilang Demon King kaysa sa ibang role. Nagmuni-muni si Swallow tungkol sa mga naunang tulong ni Mel's at inamin na nakatulong ito para makabalik siya sa kanilang lugar. Nagsisi siya na pinakawalan niya si Mel's ng ganoon lang kadali, pero naalala rin niyang siya ang Samire ng kastilyo ni Mel's kaya nagduda siya sa ginawa niya. Tumingin si Swallow kay Rene at tinanong kung gaano katagal ang Judica. Sinabi ni Rene na ito ay 2 araw na event at binigyang diin na mahalagang makarating bago ito matapos. Ipinahayag ni Swallow ang kanyang determinasyon kahit malayo ang lugar. Sinabi ni Rene na mahalaga ang kakayahang magbasa ng mga bituin para mahanap ang lokasyon ng Judica, isang skill na tradisyonal sa mga Demon Kings. Tiwala naman si Swallow na marunong siyang magbasa ng mga bituin. Di nagtagal, napansin ng isang deer demon ang isang bagay sa malayo at nagpakita ng kaba. Nilapitan ni Swallow ang deer demon pero hindi siya pinigilan kahit paulit-ulit itong nagbabala na bawal ang mga hindi Demon King sa lugar na iyon. Nagbabanta ang deer demon na papatayin si Swallow kung magpapatuloy siya. Lumapit si Swallow at pinanood ang pagbabago ng deer demon sa kanyang battle stance. Ipinakilala ng demon na ito ang sarili bilang Bamat, tagapaglingkod ng dakilang Yubar, at nagbanta na pipigilan ang sinumang mananakop na makapasok ng buhay. Pumunta si Marmoleil kay Mel sa selda at nilate siya tungkol sa kanyang hitsura at sitwasyon. Puno ng sarkasmo, tinanong ni Marmoleil kung nagustuhan ni Mel ang kanyang bagong accommodations, at sinabi na mas maganda pa siya tingnan kaysa sa inaasahan. Bilang isang kaibigan, sinabi ni Marmoleil na pinilit niyang ipaglaban si Mel sa mga usapan tungkol sa kanyang parusa, kaya hindi siya pinatay agad. Sa halip, pinagkasunduan na tanggalan si Mel ng kanyang mga sungay at pangil, isang matinding parusa na magpapahiya sa kanya sa harap ng ibang demonyo. Pinagsabihan ni Marmoleil kung ilan sa mga demonyo ang tiyak na huhusgahan si Mel ng ganito ang kalagayan niya. Sa kabila ng matinding parusa, inalok ni Marmoleil si Mel ng isang twisted na alok, maging alipin niya. Kung magiging masunurin si Mel, posibleng makaangat pa siya sa mataas na posisyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng katapatan at pagsunod. Nanahimik si Mel sa mga sinabi ni Marmoleil, kaya naiinis ito sa kawalan ng tugon. Biglang dumating ang 2 demon at sinabi kay Marmoleil na inutusan silang dalhin si Mel sa korte bilang isang kriminal. Pinayagan ni Marmoleil ang mga demon na gawin ito at dinala nila si Mel palayo. Sa korte, inihayag ng isang Demon King ang pagsisimula ng trial ni Mel upang tukuyin ang kanyang parusa.
Inakusahan siya ng pagkawala ng tiwala ng mga demonyo sa ilalim ng kanyang pamumuno at pagdadala ng kahihiyan sa titulong Demon King. Tiniyak nila na ang kanyang parusa ay ang pagtanggal ng kanyang mga sungay at pangil. Tinawag siya ng Demon King sa buong pangalan, Melje de Lymph Agray. Binigyan si Mels ng huling pagkakataon para ipagtanggol ang sarili at tinanong kung may sasabihin siya. Tumugon si Mels na nagmuni-muni sa kanyang panahon sa selda at pinag-isipan ang konsepto ng lakas at kahinaan. Tinanong niya kung bakit namamatay ang mahihina habang nananatiling buhay ang malalakas. Kinanto niya na ang Demon King Army ay dapat nagpo-protekta sa kanya, kaya dapat ang mahihina ang namatay habang ang malalakas ay nanatiling buhay. Hindi niya maintindihan kung ano ang problema rito. Nag-react ang mga Demon King sa kanyang pahayag ng pagkasuklam at nagsigawan sa kanya na inaakusahan siyang pinabayaan ang kanyang mga sundalo. Tinanong niya kung naintindihan ba nila kung paano siya tretuhin ng kanyang army at kung paano niya tretuhin ang kanyang army. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Pinutol ni Marmolia ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtawa ng malakas kay Mels. Nilate niya si Mels dahil sa pagiging matapang sa pagsasalita kahit na nawasak ang kanyang army at sa kalagayan niya ngayon. Sinabi niya na baka nawala na ang bait ni Mels. Nanatili si Mels na kalmado at sinabing nagising na siya sa katotohanan. Pinagtanggol niya ang sarili at sinabing hindi patas ang trial dahil sa pagtalakay ng parusa bago pa magkaroon ng pinal na hatol. Pinunan niya ang lehitimasyon ng proseso. Dahil sa sinabi ni Mels, halatang kinakabahan si Marmolia. Nagpatuloy si Mels sa pagtawag kay Yubar ng diretsyo at hindi pinapansin si Marmolia. Tinawag pa niya itong, Sir, imbes na, Lord. Naging galit si Marmolia dahil sanay siyang tawagin si Yubar ng may pinakamataas na respeto. Bilang tugon sa pagtanggi ni Mels, nagalit din ang ibang Demon Kings at sumigaw sa kanya dahil sa pagkakasakit ng loob sa Lord Yubar. Nagmungkahi pa sila ng mas mabigat na parusa, tulad ng pagtanggal ng dila niya kasama ng mga pangil. Pero hindi naapektuhan si Yubar sa mga salita ni Mels. Sinabi niya na yung taong nawala na ng lahat, katulad ni Mels, ay hindi na niya gaanong pinapansin. Habang tinatanggap ni Mels ang kanyang sitwasyon, naisip niya na nakakatuwa na ang mga tinatawag nilang Demon Kings ay ignorante pala. Sa kabila ng parusa na paparating, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Nang isang Demon King ang nag-anunsyo ng simula ng parusa ni Mels dahil sa kanyang pagkabastos, may lumapit na isa pang demon para putulin ang kanyang sungay. Tumawa ng malupit ang demon at nilate si Mels tungkol sa sakit na mararanasan niya, na sinabing dapat niyang sulitin ang sakit. Biglang may narinig silang malakas na tahol ng mga aso. Sa gitna ng tensyon sa korte, tinanong ng isang Demon King kung saan nanggaling ang ingay ng aso. Nagalit si Marmolia na naantala ang proseso. Hindi makapaniwala ang demon na nag-anunsyo na may aso sa Judica dahil itinuturing nila itong isang sacred place. Samantala, nagtanong si Mels kung totoong nandito si Swallow sa Juda. Nagduda siya pero nakaramdam ng pag-asa. Napatak ang luha sa kanyang mga mata habang umiikot siya. Bigla, kinausap siya ni Swallow na napansin ang kanyang kalungkutan, tinanong kung nahihirapan siya. Lumipat ang eksena pabalik sa 900 taon na ang nakalipas, kung saan natalo ni Swallow ang lahat ng Demon Kings na nagtipon sa harap niya. Pinagmasdan ni Swallow ang mga natalong kalaban at tinuwanan sila, tinawag na walang kwenta kahit na may mga titulong Demon King sila. Napansin niyang buhay pa ang isang Demon King. Lumapit siya rito at napansin ang sungay at ang edad ng demon na mahirap sukatin kumpara sa tao. Pinilit ni Swallow na itaas ng demon ang ulo niya, at nang ginawa iyon, hinangaan niya ang sungay at tinanong ang pangalan niya. Ang natitirang Demon King, isang bata na nagngangalang Yubar, ay kitang-kitang takot at basang-basa sa pawis habang sumasagot. Ngayon na mas matanda na si Yubar, naalala niya ang mga nakaraang engkwentro nila ni Swallow at naging kinakabahan habang pinagmamasdan si Swallow na tahimik na nakaupo. Samantala, masayang tumalon si Tuan kay Mels at nagsimulang dilaan siya. Medyo inis si Mels at sinabi na dapat naghintay muna si Tuan. Pinaalalahanan niya na sumunod siya kay Mr. Swallow. Nang makita ni Marmolia ang reaksyon ni Mels, natahimik siya at lumingon kay Swallow at Renee. Tinanong niya kung saang Demon King sila naglilingkod at nag-aalala na naaabala nila ang sacred process ng Judica. Galit na sumagot si Renee, sinabing hindi alam ni Marmolia ang lugar niya at ipinakita ang kanyang pagkadismaya sa mga sinabi nito. Pumagit na si Swallow kay Renee at pinayuhan siyang kalimutan na lang.
Humingi siya ng paumanhin sa pagkaantala at ipinaliwanag na siya at si Rene ay mga travelers lang na nag-stopover, kaya wala silang kinikilalang Demon King. Tinanong ni Swallow kung bakit nahihiya ang mga Demon Kings sa behavior ni Mel's, at sinabi niya na pinagpapatulan lang siya dahil wala na itong kapangyarihan. Giulat niya ang lahat ng sabihin kung sisirain niya lahat ng kanilang armies, mawawala na ang problema sa status at pagtrato kay Mel's. Nagalit ang mga Demon Kings sa sinabi ni Swallow at nagpakita ng galit sa tensyon na meeting. Nagalit si Veemon, isa sa mga Demon Kings, sa mga sinabi ni Swallow. Inakusahan niya si Swallow ng panghihimasok at pang-iinsulto sa mga Demon Kings at pagbabanta kay Yubar, isang mahalagang tao sa kanila. Nangako si Veemon na pupunitan si Swallow at wala raw. Kahit bangkay ni Swallow ang matitira. Habang naghahanda si Veemon para umatake, ginamit niya ang magic para kontrolin ang maraming sandata at inihagis ang malakas na atake kay Swallow na may intensyon siyang patayin. Kahit may banta, nanatiling kalmado si Swallow at humikab pa nga, tila walang pakialam sa panganib. Nang malapit ng tamaan ni Veemon si Swallow, biglang naabutan siya ng defensive magic spell na pumihil sa kanyang atake. Malaki ang pinsalang idinulot ng spell kaya bumagsak si Veemon sa lupa, shocked at nasaktan sa hindi inaasahang depensa. Habang nagtipon ng mga Demon Kings para panoorin ang nangyari, napansin ni Swallow na nakatingin sila sa kanya. Tiyak niyang hindi siya gumawa ng anuman. Napagtanto ng mga Demon Kings na si Yubar ang responsable sa defensive magic spell na pumihil sa atake ni Veemon. Naging magulo ang mga Demon Kings at nagtanong tungkol sa ginawa ni Yubar. Sinagot ni Yubar ang mga tanong ng iba sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi niya maaaring hayaan ang kahit sinong umatake sa isang dakilang nilalang gaya ni Swallow. Ipinahayag niya ang layunin niyang parusahan si Veemon ng mahigpit dahil sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito, ipinakita ni Yubar ang kanyang respeto kay Swallow, kinilala siya bilang Supreme Being, at tinawag na Sir Devourer. Dahil dito, nagsimula ang isang pag-uusap sa pagitan ng mga Demon Kings kung saan kinilala nila si Swallow bilang ang Devourer mula sa Primordial Core. Patuloy na nakaluhod si Yubar bilang pagpapakita ng paggalang, habang si Veemon, na muling nagkamalay, ay nagtanong kung bakit pinigilan ni Yubar ang kanyang pag-atake. Sa loob-loob ni Yubar, inis siya dahil alam niyang delikado ang kawalan ng pangunawa ni Veemon. Naisip niya na kung hindi siya nakialam, siguradong napatay si Veemon ng mid sa likod ni Swallow, na maaaring humantong sa pagmasaker ng lahat ng Demon Kings na naroon. Samantala, napansin ni Swallow si Yubar at nakaramdam ng pamilyar na presensya. Tinanong niya kung bakit naroon si Yubar at sinabing kilala niya ito. Naalala niya na si Yubar ang Demon King na nakaharap niya 900 taon na ang nakalilipas, napansin niyang malaki na ang pinagbago ng hitsura nito. Merespeto namang sumagot si Yubar at inamin na kung hindi dahil sa kabutihan ni Swallow noon, hindi siya aabot sa kinalalagyan niya ngayon. Iniutos ni Swallow kay Yubar na tumayo na at sinabing wala siya roon para sa formalidad. Ngunit nanatiling kinakabahan si Yubar. Inaalala pa rin ang nakakakilabot na alaala ng biglaang pagdating ni Swallow 900 taon na ang nakalipas. Inulit ni Swallow ang mga salitang sinabi niya noon at tinanong kung ano sa tingin ni Yubar ang dahilan ng kanyang pagbisita. Pinasiguro niya kay Yubar na sa kabila ng kanyang kilabot na reputasyon, iba ang kanyang layunin ngayon. Naguguluhan, tinanong ni Yubar kung ano talaga ang pakay ni Swallow. Ibinunyag ni Swallow na dumating siya para kay Mel's. Nagtanong si Mel's kung bakit, at ipinaliwanag ni Rene na matapos nilang pag-usapan ni Swallow, na pagkasunduan nilang kailangan si Mel's sa Primordial Core. Nag-alok si Rene kay Mel's na maging miyembro ng Primordial Core. Laking gulat ni Mel's, at tinanong niya kung seryoso iyon. Ipinaliwanag ni Rene na bilang bahagi ng Primordial Core, itatalaga si Mel's bilang manager ng isa sa mga room. Ang tungkulin niya ay pamahalaan ng mga demonic beings na naka-assign sa room na iyon. Sila rin ang bubuo ng kanyang Demon King Army. Nagulat si Mel's at muling kinumpirma ang tungkulin niya bilang room manager. Ipinaliwanag ni Rene na bukod kay Swallow, sisiguraduhin ng Primordial Core na ang ibibigay na army kay Mel's ay akma sa kanya. Kinumpirma ito ni Swallow at sinabing ito talaga ang dahilan ng kanilang pagbisita, sabay nagbigay ng formal na pakiusap. Naantig si Mel's at napaluha, at tinanggap ang alok. Ngunit galit na tumutol si Marmolia, at tinanong kung paano naging karapat-dapat ang isang tulad ni Mel's na bigong pamahalaan ang sariling kastilyo.
Nagtaka si Swallow sa kanyang outburst at tinanong kung bakit siya ganoon ka-reactive. Inis na inis si Marmolio sa pagkukumpara sa kanya kay Mel's, at sinabi niyang mas karapat-dapat siya dahil sa kanyang ancient bloodline. Lumapit siya kay Swallow at inalok ang kanyang katapatan at serbisyo, umaasang siya ang mapili kapalit ni Mel's. Habang sinusubukan niyang hawakan si Swallow, biglang pinutol ni Rene ang kanyang mga daliri, at pinagalitan siya dahil sa pagtatangkang hawakan si Swallow gamit ang maruming kamay. Napasigaw si Marmolio sa sakit habang hawak ang kanyang sugat. Humingi ng paumanhin si Yubar kay Swallow at siniguradong siya na ang bahala sa sitwasyon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan. Naikulong si Marmolio. Habang kinakaladkad paalis, sumigaw si Marmolio ng mga pagbabanta laban kay Mel's. Si Swallow, walang interes, ay napabuntong hininga lang sa ingay. Lumapit si Rene kay Mel's at tinanong kung nagsisisi ba siya na hindi niya hininging parusahan ang mga Demon Kings. Sinabi ni Rene na kung sinabi iyon ni Mel's, malamang pinuksa na ni Swallow ang lahat ng Demon Kings. Ipinaliwanag ni Mel's na hindi makakabuti sa Primordial Core ang paglipol sa kanila. Inamin niya na ang desisyon niya ay hindi dahil sa kabutihan kundi estratehiya, mas may silbi silang buhay para magamit sa hinaharap. Tinanong ni Mel's kung paano sila nahanap ni Rene at Swallow sa Judica. Ipinaliwanag ni Rene na marunong bamasa ng bituin si Swallow, at iyon ang ginamit nila para hanapin ang lugar. Kahit nahirapan sila dahil tumanggi tumulong ang gatekeeper, sinundan na lang nila ang isang demonic being na may dalang scent ni Mel's para mahanap ang Judica. Yamakap si Mel's kay Tuan, ipinakita ang kanyang pasasalamat at pagtanggap sa bagong tungkulin bilang bahagi ng Primordial Core. Kahit may pag-aalinlangan siya sa kanyang kakayahan, alam niyang mas malalakas ang mga dating managers at nag-aalala kung kaya niyang gampanan ang inaasahan sa kanya. Tapat na sinabi ni Rene na baka nga hindi siya umabot ng 3 taon sa Primordial Core, at baka nga mas maaga pa siyang married. Tinanggap ni Mel's ang mapait na katotohanan ng kanyang sitwasyon, ngunit naudyok siya ng mga sinabi ni Rene na magsikap at huwagbigan si Swallow, na siya mismong pumili sa kanya para sa tungkulin. Pinayuhan siya ni Rene na tandaan na may pahintulot siya na ipahayag ang kanyang intensyon kay Swallow, at panatilihin itong nasa isip. Sumang-ayon si Mel's at nagtanong kung nasaan si Swallow. Samantala, sa pagtitipon ng mga Demon King, nakaupo si Yubar sa sahig matapos umalis ni Swallow mula sa silid. Lumapit ang isang Demon King, kinatawan ng mga Northern Viriman, upang ipahayag ang kanyang pag-aalala. Kinilala niya ang taglay na kapangyarihan at estado ni Swallow bilang sinaunang halimaw mula sa Great Evil Dungeons, ngunit kinwestiyon niya kung hindi ba naging labis ang ginawa ni Yubar at maaaring nakasire sa dangal ng pagiging Demon King. Tumayo si Yubar at pinakalma Viriman, kinilala ang kanyang saloobin at sinabing seryoso niyang tinatreto ang mga ganitong usapin. Pinakita niyang nauunawaan niya ang bigat ng sitwasyon at ang kahalagahan ng pananatili ng dangal ng isang Demon King. Sinubukan ng ilang Demon King na linawin ang intensyon ng isang Demon King, ngunit nagpatuloy ito sa kanyang puna. Bigla na lamang ginamit ni Yubar ang kanyang dambuhalang kamay upang buhatin si Viriman sa ere. Inakusahan niya ito ng kawalang galang at tinanong kung sinusubukan ba nitong hamunin ang kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng pagmamakaawa ng ibang Demon King na patawarin si Viriman, lalong hinigpitan ni Yubar ang hawak hanggang sa tuluyang mapatay si Viriman, ipinakita nito ang kanyang malupit na likas at lubos na kapangyarihan sa lahat ng Demon King. Pagkatapos patayin si Viriman, hinarap ni Yubar ang iba pang Demon King at hinamon kung may nag-iisip bang naging mahina siya. Lahat sila ay lumuhad at nagmakaawa ng kapatawaran, na tinanggap naman ni Yubar bago sila pinaalis. Naisip niya na sapat na babala ang nangyari para sa iba. Pagkatapos, napaisip siya sa ugnayan ng bata mula sa angkan ng Agria at ng sinaunang halimaw. Sa sandaling iyon, muling pumasok si Swallow sa silid kaya't agad siyang nilapitan ni Yubar at nagtanong kung may kailangan pa ito. Ipinahayag ni Swallow ang pagkadismaya at sinabing may nakalimutan siyang gawin kanina. Bagamat ramdam ni Yubar na sapat na ang nagawa niya para mapayapa si Swallow, nagpasya siyang tanggapin na lang kung ano pa man ang susunod para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Tinanong ni Swallow kung bakit tila takot na takot ang mga Demon King at inilabas ang isang raid request, na agad namang nakilala ni Yubar. Sa labas ng Fallen Monastery, nagkomento si Rene na hindi inaasahan ang takbo ng pagpupulong. Sinabi naman ni Swallow na masyadong ang naging mabait
ang mga reaksyon ng Demon King kumpara sa kanyang inaasahan. Nagpahayag si Rene ng tuwa na naging proactive si Swallow, ngunit sinagot siya nito na kung siya'y masaya, wala na siyang kailangang ipag-alala pa. Tahimik na nag-isip si Swallow na mas mainam ngang ipaubaya sa mga Demon King ang ilang bagay. Nilapitan ni Mel sina Rene at Swallow, at sinabing tapos na siya sa kanyang mga gawain. Nag-alok siyang tumulong sa pagdadala ng mga gamit ngayong miyembro na siya ng Primordial Core. Tinanong niya kung kailangan pa ng tulong. Sinigurado ni Rene na wala nang kailangang gawin, at tinanong si Mels kung may kailangan pa siya sa lugar. Sinagot ni Mels na nakuha na niya ang lahat ng kailangan at handa na siyang maging isang malakas na Demon King. Pagbalik sa Primordial Core, tinanong ni Mels kung ang susunod nilang pupuntahan ay Neat, ngunit ipinaliwanag ni Rene na may isa pa silang huling destinasyon. Ipinahayag naman ni Swallow ang kanyang kagustuhang makapagpahinga muna. Makaraan ang ilang araw, tinanong ng isang tagapaglingkod si Marmolia kung ayos na ba siya. Habang tinitingnan ang kanyang kamay at mga sungay, napagtanto ni Marmolia na muling ikinabot ang kanyang kamay sa pamamagitan ng mahika at pinutol nga ang kanyang mga sungay, kaya't alam niyang hindi panaginip ang lahat. Sinabi ng lingkod na mahigit isang araw siyang natulog at tinanong kung okay lang ba siya. Ipinagpaliban ni Marmolia ang pag-aalala at tinanong agad kung nasaan si Mels. Ipinaliwanag ng tagapaglingkod na umalis na si Mels kasama si Swallow. Sinabi rin niya na kahit putol ang kanyang sungay, makakaisip ang ibang Demon King ng dahilan para pagtakpan ito. Idiniin ng lingkod na bagamat limitado ang suporta, marami pa rin ang tapat kay Marmolia, kabilang na siya. Hinimok niya itong kalimutan na ang kanilang sigalot ni Mels at pag-isipang makipag-ayos. Ngunit nagalit si Marmolia at mariing tinanggihan ang ideya ng pakikipagkasundo. Tinawag niyang walang karapatang tawaging kaibigan si Mels at nagpahayag ng matinding kagustuhang patayin ito. Wala rin daw siyang maaasahan sa ibang Demon King. Sa halip, iginiit ni Marmolia na kailangan niya ng isang mas makapangyarihang kakampi na kayang hamanin ang Primordial Core. Habang tumatawang baliw, ipinahayag niyang may natagpuan na siyang potensyal na kaalyado na posibleng makapaglaban sa Primordial Core. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.